Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating ministry, Faith Seeking Understanding. Ngayong gabi, gusto kong i-share sa inyo ang napakagandang buhay ni Saint Rita, sa Bisaya o sa Tagalog, Santa Rita, no? Of Casia, the saint of the impossible. So, simulan natin. So, bago tayo magsimula, a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, sa panahon ngayon, no? Ang nakasanayan natin mga tao dahil sa mga palabas, sa mga kwento, pinagyayabang parate na tayo ay makaganti, no? Hindi tayo pumapayag na hindi makaganti. Yun ang nakasanayan. Kahit sa mga palabas, puro paghihiganti. At pag hindi ka naghiganti, ay ano ka, no? Duwag o walang pakialam. Ngunit itong santong ito, pinakita niya ang ginawa niya ang kabaligtaran kung ano ang nakasanayan sa mundo. At pilit niyang sinunod kung ano ang kalooban ni Jesus. Ang feast day niya ay May 22, Santa Rita. So, sa kwentong ito, tuturuan tayo ni Santa Rita kung ano ang totoong kahulugan ng pagpasensya, no? Ang pagiging tapat at pagiging magpursige, no? Sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang ina at ama ay si Antonio at Amata Ferry. Ang totoong pangalan ni Santa Rita ay si Rita Loti, ang kanyang apelyido. Pinanganak siya 1381, no? Sa Umbria. So, only child siya sa aking pagkakaalam dahil matanda na sila, no? Wala silang anak, ngunit biniyayaan sila ng anak. Parang considered na itong miracle child, no? Dahil sa kanilang matandang edad na, no? At nagkaanak sila. At napansin ng mga kapitbahay na may dumapo sa kanya habang nung siya ay pinanganak, puti na bubuyog. Ito ay nagsisimbolize ng purity. At napansin nila na itong batang ito ay kakaiba. Siguro may haharap ito sa banal na buhay. Bata pa lang siya, nakitaan na siya na interesado siyang magdasal. Meron talaga siyang interest sa pagdarasal at yung ibang bata naglalaro, pero siya, halip na maglalaro, pupunta siya doon sa isang sulok ng kanilang bahay at ginagawa niyang altar. No? Tapos, maharap siya sa isang kahoy na krus at doon siya nag-contemplate, nag-meditate. No? Ginugugol niya matagal na oras, no? At tumitingin lang siya sa pagdurusa ni Jesus sa krus. So, bata pa lang siya, may devotion na siya sa passion ni Jesus. At namana rin niya yung katangian ng kanyang mga parents. Ang parents niya, kilala bilang peacemaker sa kanilang bayan. Magaling magpasundo, no? Pinagkakasundo nila ang kung sino may mga pamilya na may mga alitan, no? At sa murang edad niya, natutunan niya bilang example ang kanyang parents sa pagiging peacemaker at tinuturo sa kanya ang pagiging magpatawad, no? Magpatawad at
umasa sa awa ng Diyos. And also, dahil doon, natutunan niyang makita ang mukha ni Kristo sa lahat ng tao. Kahit pa sa mga tinuturing na mga kaaway, nakikita niya ang mukha ni Kristo na dapat mahalin at respetuhin. Sumasama rin si Rita sa kanyang ina, bumibisita sa mga mahihirap, sa mga pulube. So, doon. Malaking tulong sa kanya ang kanyang mga parents na mga deboto, deboto sa Panginoon. 10 years old siya, 10 years old pa lang siya. Lumalabas na siya at nagdadala ng tinapay, kahit konti na lang, sinishare pa niya sa mga mahihirap. At kahit bata pa siya, magaling nang siyang magbigay ng comforting words sa mga nagdurusa. So, itong mga words niya ay galing sa tulong ng Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit. Bata pa lang siya, gusto na niyang magmadre. Gusto siyang i-consecrate ang kanyang sarili sa kay Jesus. Ngunit, iba yung plano ng kanyang parents. Gusto ng parents niya mag-asawa. So, sinunod niya ang kanyang parents. So, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang parents, dito nakita sa kanya, sa murang edad niya, ang self-denial, ang pagtanggi sa kanyang kagustuhan at pang-ibabaw ang kalooban ng kanyang parents. So, sa murang edad na 12 years old, kasi sa panahon na yon, yung 15 years old, 13 years old, 12 years old, yun, bata pa, nag-aasawa na. Yun ang mga edad dati. Ngayon, 20 plus. Pero dati, below 20, nag-aasawa na. Normal yan sa panahon nila. Mature na sila. Yan sa atin, kahit 20, napaka-immature pa dati. Teenagers pa lang, mature na ang mga, kaya marami silang anak. Kinasal siya sa kanyang asawa na si Paolo Mancini. Isang marahas na tao. Mainitin ang ulo. So, kahit ang gusto niya ay maging madre, sinunod niya ang kalooban niya kanyang parents at tinanggap niya ito bilang will ni God para sa kanya. Kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ito ng buong katapatan at pagmamahal. So, sa araw ng kanyang kasal, inialay niya sa Diyos ang kanyang mga pangarap. Sinurrender niya ang pangarap niya ay maging madre, pero sinurrender niya sa Diyos. So, nung siya ay nag-asawa na, buhay asawa, marahas tong, mainitin ang ulo, parating nag-aaway, nakikipag-away ito parating, nakikipag-away itong si asawa niya, si Paulo, sa mga karibal na mga pamilya, dahil sa kanyang marahas na ugali. At nakikita ng mga kapitbahay kung paano niya tinitiis ang mga masasakit na mga salita, na mga insulto sa kanya ng kanyang asawa na si Paulo. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumasagot hindi siya sumasagot ng pagalit o pag-aakusa o nagrereklamo. Tinatanggap niya ng lahat, At tuwing gabi, pag sila ay natutulog na, sekreto lang siyang umiiyak doon sa paano ng krus. At doon niya ilalahad ng kanyang lahat ng mga paghihirap. Hinihingi niya sa Diyos hindi na matigil ito, kundi hinihingi niya sa Diyos na bigyan siya ng lakas para matiis niya lahat ng ito.
So, kahit sa kanyang paghihirap, biniyayaan siya ng Diyos ng 2 anak na lalaki. At ito'y minahal niya at tinuruan niya ng takot sa Diyos, tinuruan niya na magdasal, no? Tinuruan niya ang ating pananampalataya sa Bible, mabuhay ng mga saints. At umasa siya na paglaki ng kanyang mga anak, ito ay magiging matuwid ng mga binata at sila ay magiging mapayapa, no? After 18 years sa marriage, no? 18 years, nagbunga ang kanyang paghihirap. Nagbunga ang kanyang prayers, no? Na-touch si Paulo, no? Hinipo ng Espiritu Santo si Paulo after 18 years at nagbago ang kanyang ugali. Nagsimula siyang tratuhin ng maayos si Rita at naging responsable siyang ama, no? At nagbago talaga siya. Ngunit medyo huli na ang kanyang pagbago dahil inabutan siya ng resulta ng kanyang ilang taon, ilang dekada na pagiging marahas sa kanyang. So dito natin makikita, kahit nagbago ka na, aanihin mo kung ano yung tinanim, no? Aanihin mo kung yung tinanim. So kung tinanim mo makarahasan, so you will suffer the consequence kahit nagbago ka na. So, ng isang araw, dahil siguro sa mga atraso niya dati, at saka may nagtanim ng galit sa kanya dahil sa kanya pagiging marahas, kilala bilang marahas, inambush siya at pinatay siya, minorder, no? Habang pauwi siya galing sa taniman. Nung nalaman ito ng kanyang pamilya, galit na galit yung kanyang mga binatang 2 anak na lalaki. At nangako silang ipaghiganti ang kamatayan ng kanilang ama, no? So ngayon, wala na siyang asawa, nadagdagan pa ang kanyang paghihinagpis dahil alam niyang buo ang loob ng kanyang 2 anak na maghihiganti, no? So hiniling niya sa Diyos na mas mabuti pang mamatay ang anak niya kumpara sa magkakasala sila ng mortal sin dahil sa murder. So ang kanyang prayers ay ang prayers niya ay dahil sa kanyang concern para sa anak sa kanilang kaligtasan, no? So dahil ang punto ng kanyang pagdarasal ay ang kaligtasan ng kanyang anak, ito ay pinakinggan ng Panginoon, no? So ngayon, labis na labis ang kanyang pagdurusa dahil siya ay biyuda na, tapos hindi pa niya makumbinsi ang anak niya na patawarin ang mga nagkasala, no? Habang ina-advise niya ang kanyang anak, no? Lalong nagagalit. Buo ang kanilang desisyon na ipagganti ang kanilang ama. Kasi sa kultura ng mga Umbrian, no, ang anak na lalaki, yun dapat ang maghihiganti para sa dugo na inutang, no, sa pamilya. Kaya nagkakaroon ng generational violence. Walang tigil na yung parang redo, no? So, ang kanyang mga salita, hindi pinapakinggan. Kahit anong sabi niya sa mga turo ng Kristo na hindi dapat magganti, dapat magpatawad, hindi pinakikinggan. Nabulag sila sa galit. Huh?
So, kada gabi, nagiging vigil ang kanyang gabi ni Rita sa paghihiling sa Diyos na maliwanagan ang kanyang anak. No? So, na-realize ni Rita na isusurrender na lang niya ang kanyang anak sa Diyos. No? Mas papayag pa siyang mawalan ng anak, ngunit mapunta sa langit kumpara sa meron siyang anak na mapupunta sa impyerno. So, sa buong tapang, hiniling niya sa Diyos. Ang sabi niya, Lord, mas gusto ko pang makita silang patay, ngunit ligtas sa langit, kumpara sa buhay sila pero maiimpyerno dahil sa mortal na kasalanan. So, ito, pinakinggan ng Diyos sa kanyang kahilingan at sila ay nagkasakit. No? Nagkasakit sa epidemya. Hindi sinabi kung anong klaseng epidemya. No? Ang kanilang bayan ay parang plague. No? Maraming namamatay ng kasakit. Yun, nahawa ang kanilang duwang anak at malubha, mukhang mamamatay. So, habang nagkasakit ang kanyang dalawang anak, andun siya parati, nagte-take care sa kanila. No? Inaasikaso niya ang kanyang anak, hindi niya iniiwanan, parati niyang ina-advisean, naalagaan, ng pagmamahal. At dahan-dahan, no? Dahan-dahan nakapasok ang ebanghelyo sa puso ng kanyang anak at nakumbinsi niya na patawarin ang mga nagkasala sa kanilang ama. At sa puso nila, kahit sila ay hinang-hina na at malapit na mamatay, nakumbinsi sila na mali ang paghihiganti, pinatawad nila sa kanilang puso, taos puso nila pinatawad ang nag-murder sa kanilang ama. At sila ay namatay na nakapagkumpisal. Reconciled for God. At mapayapa sila namatay sa piling ng Diyos. So, sa pagkamatay nila, hindi nagrebelde si Rita sa Panginoon. Sa halip, nagpasalamat pa siya, no? Na sila ay naligtas. Nakita ng mga kapitbahay nila kung gaano ang kakaiba itong si Rita. Yung sa kabila ng lahat, namatayan siya, ang dalawang anak niya, siya na lang mag-isa. Pero makikita pa rin ang ligaya sa kanyang puso. No? Kakaiba ng kabanalan ng taong to. So ngayon na wala na siyang anak, wala na siyang asawa, binalikan niya ang dati niyang gusto, maging madre. So pupunta siya sa monasteryo ng St. Mary Magdalene sa Cassia. Ngunit, nung pagpunta niya doon, tinanggihan siya ng Mother Superiora. Kasi kilala siya na ang kanyang background, ang kanyang asawa, ay pinatay dahil sa alitan. No? May mga redo, no? So, natatakot sila na baka siya madadamay rin. At ang monasteryo madadamay rin sa gulo. So, 3 beses siyang tinanggihan. So, hindi siya nag-surrender. Hingi naman siya ng tulong sa Diyos, no? Dasal siya ng dasal na siya ay tatanggapin. So, ilang oras ang ginugol niya sa pasyon ni Kristo. At dito, napansin nila na siya ay grabe ang kanyang debosyon, no? So, isang gabi, habang siya ay nagdarasal, nakita niya ang isang vision sa kanyang patron, si St. John the Baptist, St. Augustine, at si St. Nicholas of Tolentino. Napakita sa kanya at tinawag siya, sundan sila. At sinundan niya sila. At andun, natakbuhan niya ang kanyang sarili, andun sa loob ng monasteryo. Na-transport siya kahit sarado ang gate at pintuan ng monasteryo. Pagka umaga,
nagulat ng lahat ng madre at Mother Superior na nakita nila si Saint Rita andun sa sulok sa loob ng monasteryo. At dahil doon, tiningnan nila ito bilang tanda na ito isang milagro. So wala nang pagdududa na si Santa Rita ay karapat-dapat na tanggapin dahil ito ay kagustuhan ng Diyos. So habang sa panahon ng kanyang clothing ceremony na siya tinanggap na bilang madre, habang kinakanta nila yung Come Bride of Christ, nakita nila na lumiwanag ang mukha at ulo ni Saint Rita. No? Isa na namang tanda ng pagpili ng Diyos sa kanya. No? So, nung andun na siya sa monasteryo, siya ay masipag at sinusunod niya lahat ng mga utos sa kanilang Augustinian rule. At hindi siya namimili ng pinakamababa, mas pinipili pa niya mga bababang tungkulin, mga pinakamahirap at mababang tungkulin. Sa mga matatandang madre, ang natatandaan nila kay Saint Rita ay mabuting nag-aalaga sa kanila. At para naman sa mga batang mga madre, kinikilala siyang role model, no? Bilang Bride of Christ. At sa kanyang trabaho at pagdarasal, magaling siyang ipagsama ito, no? Nakakapagdasal siya kahit nagtatrabaho at kahit sa kanyang mga meditation, parati niyang iniisip ang Panginoon hindi lang sa salita, kundi sa kanyang puso at isipan. So, kahit anong tatrabahoin niya, ordinary na mga trabaho, nagiging dasal lahat. Dahil lahat ng trabaho niya, kahit nagwawalis, naglalaba, no? Ginagawa niya itong parang dasal, no? At sa lahat ng kilos niya, na bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. So, para sa iba, ang community life mahirap. Pero para sa kanya, tinuturing niya na isang paaralan, no? School of charity. So, ito yung pagkakataon na mapakita niya ang kanyang pagmamahal. No? So, never mo siya marinig na pinupuna niya ang ibang kasama niya ng mga madre, hindi siya sumasali sa mga kwentuhan na nagkukwento ng mga nagpupuna o nagkikriticize sa kanyang mga kasamahan. No? Always siyang mediator at peacemaker. At meron siyang katangian, marunong siyang magpakalma yung mga galit na mga puso. No? Peacemaker siya at nahawa siya, namana niya ito sa kanyang mga parents. At ang buhay niya ay napakasimple, no? Kaya believe ang kanyang kahit mga matatanda na mga madre. At ang kanyang mga pag-ayuno, penance, mortifications, hindi niya yayabang. Sikreto niyang ginagawa, no? Sa loob ng kanyang habito, nagsusuot siya ng makate na damit, hair shirt ang tawag doon. At walang nakakaalam noon, isa lang ang nakakaalam, confessor niya lang, no? So, ito ay pagpapakita ng kanyang humility. At parating may joy sa kanyang mukha, no? Ang tungkol naman sa Eucharistic adoration, matindi ang kanyang devotion sa Eucharist. One time, after the Eucharist, no, nakita siya na lumitaw, nag-levitate, at may liwanag sa palibot sa kanyang mukha. Minsan nakikita siya na hindi gumagalaw ng ilang oras dahil ando na pala siya sa tinatawag na ecstasy or mystical union with the Lord. So,
kahit ang mga mystical union niya, never niyang pinagkukwento, never niya pinagmayabang. Ito ay isang katangian ng pagiging makumbaba. No? At parate, kahit ano mga milagro na nangyari sa kanya, ang mga simbolo ng kabanalan, para sa kanya tinuturing niya ang sarili niya na pinakamababa sa lahat ng mga kasama niyang mga madre. At pag naghingi ng advice sa kanya, simple lang kanyang mga salita, hindi yung mga masyadong malalim, simple lang at parati niya tinuturo kay Kristo. Na lahat ng ito, ng wisdom, ay galing kay Kristo. Now, ito yung pinaka, sa lahat, pinaka sentro ng milagro, 1432, no? Habang siya ay nag-contemplation, meditate sa harap ng crucifix, no? Good Friday, biglang may masakit na parang sugat sa kanyang noo na darama niya. So, yung tinik sa corona ni Jesus, no? Milagro, natanggal ang isang tinik at pumasok sa kanyang noo, no? Bumaon sa kanyang ulo, sa kanyang noo. At ito ay nagsanhi ng sugat na hindi gumagaling for 15 years, no? 15 years bumaon sa kanyang noo. So ito ay isang stigmata, di ba? Ito ay binigay ng Diyos hindi para siya ay sumikat, kundi ito ay pagkakataon na mabahagi ni Jesus ang kanyang suffering. Pero ma-share ni Jesus ang suffering niya para sila ay magiging united. No? At ang katangian ng sugat na ito ay mabaho. Mabaho at nilalapitan ng mga insekto. Kaya mas lalo siyang nagdusa dahil ang sakit at nangangamoy ito. Okay? So, dahil dito, hiniling na si Rita ay ilalagay sa isang sulok na malayo sa ibang mga madre dahil sa amoy. No? So, dahil sa kanya pag-iisa, hindi niya ito dinidib at hindi siya nalungkot, kundi ito ikinasiyan niya dahil mas lalo siyang makakapagdasal lalo sa kay Jesus bilang pag-iisa, no? Nung siya ay inimbita papunta sa Rome para sa canonization ni Saint Nicholas, hiniling niya kasi ayaw niyang mapansin ng mga tao na masisikat siya. Hiniling niya na mawala ang kanyang stigmata. At ito ay nangyari. Papunta siya doon, nawala, milagro, pagbalik niya, pauwi, bumalik ulit ang stigmata. No? So itong milagro ito, nagpapatibay na kanyang pagpapakumbaba na hindi siya, ayaw niya ng atensyon. So, dahil sa stigmata na ito, nagkaroon ng maraming grasya. Ang mga may sakit na pupunta sa kanya, no, nakakahipo doon sa sugat, ang example yung tela, matouch yung matouch yung sugat, gagaling yung mga may sakit. Yung mga makasalanan na antitigas, no, nagkukumpisal, nagbabago. Maraming mga testimony ng mga miracles dahil doon sa kanyang stigmata. So lumawak at kanyang reputation. Marami nang nakakabalita kagaya kay Padre Pio. Pupunta sa monastery para bisitahin siya, maghingi ng advice, maghingi ng prayers, healings. No? Sa kabila ng lahat, parati niya pinaalala ng tao, hindi ako ang may kapangyarihan, si Jesus ang nagpagaling sa inyo. Instrumento lang ako. Okay? So, at also,
isa sa mga milagrong natanggap niya ay nakaka-experience siya ng advanced happiness ng heaven. So, hindi pa natin nakikita yung ang kasiyahan ng heaven. Siya, pinagkaloob sa kanya na ma-experience niya sandali kung advanced experience ng happiness ng heaven. During ecstasies, no, na hindi siya gumagalaw, nakikita nila na siya ay umaangat sa lupa at lumiliwanag ang mukha. Sa panahong yon na nangyayari ito, nakakatanggap siya ng mga kaalaman galing sa langit, no, about the faith, mga faith na ni-reveal ni Lord sa kanya. Isang araw, nung siya ay malubha na may sakit, binisita siya ng kanyang kababata, 1456, no? Kanyang pinsan. So, nung pauwi na ang kanyang pinsan, sabi niya, baka may gusto ka sa atin, na dalhin ko dito pagbalik ko. Anong gusto mo? Sabi niya, gusto kong ang rose na galing sa aming bahay na tinanim namin doon. So, imposible kasi sa panahon yon, snow, winter. Wala ka makikitang rose. Pero pag uwi ng kanyang cousin, nakita ng kanyang cousin, may rose na nag-blossom kahit nabalot ng snow. So, this is a miracle. Walang ka makikitang rose sa snow. Pero sa kahilingan ni Saint Rita, may rose. No? At nasundan pa itong milagro na ito na hiniling ni Saint Rita fig. No? Hinog na fig. Hindi ko alam sa Tagalog o ano yung Tagalog ng fig. No? So, sa winter pa rin. Kahit winter, na wala ka makikitang fig, merong fig. No? So, ito yung pinakasikat na milagro ni Saint Rita, yung blessing of the roses na nangyayari every May 22 sa kanyang kapistahan. So, anong ibig sabihin to ng milagrong ito? Na merong rose kahit snow. So, ito ay napapahiwatig na ang pagmamahal ni Rita sa kanyang Panginoon ay buhay kahit ito ay nabalot ng mga pagpighati at paghihirap. No? Natiling buhay ang kanyang pagmahal sa Panginoon. At yung fig na hinog, nagsisimbolize na ang kanyang pagiging tapat sa Diyos, ang kanyang pagiging banal, ay nag-mature. No? At ito ay nagpapakita ng kanyang perfect union with Christ. So, dahil sa milagrong ito, yung rose na nakita kahit snow, tinawag siyang Saint of the Rose. Tinatawag din siyang saint na tinatawag sa impossible causes. So, maraming healings, conversions, at saka mga solution sa mga difficult problems. No? Buhay pa siya. Marami na nangyari na mga difficult problems na susolusyonan. No? Yun. Mga nag-aaway na niya, no? Na napapabauti niya. At sa mga taong hindi nagdududa pa sa kanilang vocation kung tinatawag ba sila sa pag-religious life, sa kanyang intercession, makakaamoy ka ng amoy ng rose. So, pag ikaw ay nakaamoy ng rose, meaning, simbolo, signal ito na ikaw ay may vocation sa simbahan. Pag ikaw ay nanghingi ng prayer ni Saint Rita. Okay? So, maraming malapit nang masisira ng mga pamilya, nagkabate, no? Dahil sa kanyang intercession. At isang nanay, dinala niya kanyang anak, no? Anak na lalaki na diagnose na hindi magamot, incurable na disease.
So, naghingi ng permiso sa Mother Superior, dalhin sa kwarto ni Saint Rita, nagmamakawang nanay, naawa siya. Tinawag niya yung bata, dalhin sa kanyang bisig, at nag-made siya ng sign of the cross, at ang bata ay kaagad na gumaling. So, yun. Maraming mga nag-aalitan ng mga pamilya-pamilya. Ang iba, magiging violente na. Isang araw, hindi talaga sila makinig. Dinala niya yung krus at tinuro niya ang mga sugat ni Kristo. So, bigla na lang, milagro, ang dalawang grupo ng pamilya pumayag na magpapatawad. Sabi niya, again, hindi ako ang nagpabati sa inyo, si Jesus. Jesus crucified. Parati niyang tinuturo at hindi niya tinuturo sa kanyang sarili. At meron din siyang gift of prophecy. May isang madre na nalilito sa kanyang tinutukso ng diablo na siya ay umalis. Sinabi to ni Saint Rita. Nalaman niya kung ano ang nasa kanyang puso na siya ay tinutukso na umalis pagiging madre. Nung sinabi ni Saint Rita ito, kahit hindi pa pinalam sa kanya, alam niya na bigla yung madre at na-encourage na magpatuloy. Isang araw, ang mga farmers pumunta sa kanya dahil walang ulan, drought. Ang sabi ni Saint Rita, i-prosesyon niyo yung crucifix doon sa tuyo na lupa. So, ginawa nila, bigla na lang, yung cloud dumating at umulan. Yung ulan, katamtaman lang na hindi masisira ang kanilang mga pananim. Another miracle. Isang demonic possessed na babae, dinala sa kanya, sabi, leave me alone. Sabi ng demonic, leave me alone. Hindi ako makatayo sa harap sa kadakilaan at pagkabanayad ni Rita. So, nag-pray si Saint Rita, agad-agad umalis ang demonyo. Now, sa final 4 years, 4 na taon, hindi pa siya mamatay, grabe ang kanyang pinagdaanan. Napakatindi, napakasakit ang kanyang karamdaman. So, lahat niya ito inaalay niya in union with the suffering of Jesus. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang kasakitan, paghihirap, nakita mo pa rin ang kaligayahan sa kanyang mukha. At hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagsambit ng mga short prayers sa bilang pagpapakita ng pagmamahal kay Jesus at sa Mama Mary. At hindi niya parati niyang, kahit masakit na lahat, hindi niya nakakalimutan magpa-thank you sa mga nag-aalaga sa kanya. So, ang kanyang kwarto, ang kanyang silid, naging pilgrimage site. So, maraming humihiling na pwedeng dalhin na kanilang mga may sakit, may mga problema, ng advice. So, pumayag ang Mother Superior, na ipapasukin ang mga tao. At sa panahon ito na malapit na siya mamatay, dito niya sinabi yung famous line niya. Ito yung famous line niya. Sinabi niya, suffering is a gift when accepted from God's hands. It is not pain that sanctifies, but the love with which it is embraced. So, itong saying na ito ay galing sa kanya. Sabihin, ang kahirapan, ang pagdurusa, ay biyaya. Kung magiging biyaya lang ito, ang pagdurusa, kung tatanggapin natin bilang galing sa kamay ng Diyos. Okay? Pero pag ang suffering, hindi mo tinanggap, nagdadabog ka, hindi ito gift. Magiging gift lang siya, pag tinanggap mo na galing sa will ni God. At pinapaalahan niya tayo
na ang nagpapabanal sa atin hindi lang yung sakit at paghihirap, no? Nagiging banal tayo dahil dito sa mga paghihirap na ito, dahil sa ating pagmamahal ng ating pagtanggap ng mga paghihirap na ito. No? So, may siya, no? May karapatan siyang sabihin ito dahil pinagdaanan na lahat ang pinakamatinding paghihirap. No? Isang araw, may isa siyang kamag-anak naghingi ng remembrance sa kanya. Rita, bigyan mo naman ako ng remembrance bago ka pumanaw. No? Sabi niya, punta ka doon sa bintana ng kwarto ko at kunin mo doon yung rose. Gupitin mo. Kasi may tinanim ako doon. Snow ulit yun. No? Winter. Dapat walang rose. Pagpunta niya, meron namang nakita. No? Kahit tuyong-tuyo na yung puno ng rose. So, malapit na siya matay, tinanggap niya yung Holy Viaticum, no? At nung pagkatapos yung tinanggap yung Holy Eucharist, Holy Viaticum, nag-transfigure na naman ang face niya. Lumiwanag. At sinare niya sa isang close friend niya ang mga visions niya kay Mama Mary, na binigyan siya ng assurance na siya ay mapupunta sa langit. So, May 22, 1457, mapayapa siyang pumanaw. No? At nung pumanaw siya, lahat naka-witness ng mga madre na ang katawan niya ay lumabas yung bango ng roses sa kanyang katawan. At ito ay nanatili ng ilang araw. Kaya dumagsa ang mga tao dahil sa amoy. Okay? So for 3 days, ang kanyang katawan, sa loob ng 3 araw, parang natutulog lang. Malambot at hindi tumigas kanyang katawan. At ang unang milagro na nakita nila mula nung pagkamatay niya, tinatawag na posthumous miracle, yung milagro na pagkamatay, ay isang babae na nakipagsiksikan, paralyzed siya, no, sa kanyang balikat. Aksidente niyang na-touch, no, nahagip ang patay na katawan ni Rita. At sabi niya, Rita, no, you consoled so many in life. Do not deny me your help now that you are with God. Huwag mo akong tanggihan ngayon na ikaw ay nasa kasama na ang Diyos ngayon. No? Marami kang natulungan ng buhay ka. Ngayon, huwag mo akong tanggihan. Agad-agad, gumaling siya. No? At dahil sa kadami ng mga milagro nangyari, nag-decide ang Mother Superior na hindi siya ilibing kaagad. No? So, true enough, ilang buwan ang lumipas, hindi pa rin tumitigas ang body. Hindi pa rin naaagnas ang kanyang body. No? At lumalabas pa rin ang amoy ng rosas. So, hindi ito na-explain ng mga doktor kung paano nangyari ito. Kaya ito ay nasama na report sa kanyang canonization process. So, mga abused na mga asawa, no? Abused mga mothers na may mga anak na mga pasaway na anak, mga hindi gumagaling ng yun ang parating nagde-devotion kay Saint Rita. No? Kasi siya ay naging powerful intercessor dahil alam nilang maintindihan sila dahil ito lahat ay pinagdaanan ni Saint Rita. Siya ay itatawag na Saint of the Impossible and Advocate of the Desperate cases. No? So, on May 24, 1900, sa St. Peter's Basilica, si Pope Leo XIII, no? Dineklara siyang saint. Kinanonize siya. At again, sa St. Peter's Basilica, sa kanyang canonization, nangamoy na naman ng mga rosas. Okay?
So kaya, every May 22, may annual blessing of rose. Yung mga devoted, magdadala ng rose. So, i-bless. Ito'y palatandaan ng kanyang intercession ni Saint Rita. Ang sabi niya, I will remain in heaven doing good in earth. So, maraming nagpatotoo, testimony ng mga special graces na tanggap nila dahil dito sa mga blessed rose. Palatandaan ng intercession ni Saint Rita. Kasama rin yung tinik na makikita sa mga paintings, sa mga ribulto ni Saint Rita sa kanyang noo. Yung tinik sa corona ni Cristo. So, ang example ni Saint Rita ay nagtuturo sa atin na ngayong panahon, ang pagiging tapat sa iyong pangako sa pamilya, bilang tapat na asawa, tinuturuan tayo na pwede pala. Dahil ngayon, tila ba sinasabi ng mundo na imposible maging tapat. Pero dito, pinapakita tayo na kung ano karahas si Paulo, ang iyong asawa, ano ka-insultador lahat, siya, kabila ng lahat, naging tapat. Pwede pala kung tayo ay may debosyon sa pasyon ng ating Panginoong Jesucristo. At sa atin, masasabi nating hindi siya malayo sa atin dahil makaka-relate tayo dahil lahat na ito ay pinagdaanan niya. Alam natin, maiintindihan niya. So, meron tayong parang kakampi. Meron tayong masasabing na-experience niya ito. Hindi lang yung nababasa natin sa libro. So, makaka-relate tayo sa kanyang buhay. Saint Rita of Cassia, pray for us. Bye, brothers and sisters. God bless you all.